Boruto Chapter 36, He Chose Destruction. The moment the world disappeared. Ang Chapter 36 ng Boruto, ang nagbago ng lahat. Ginamit ni Boruto ang kapangyarihang kayang burahin ang mundo, pero ang kapalit ay mas mabigat pa sa inaasahan. Ano ang nangyari sa mundo? Nasaan si Koaki? At ano na ang magiging kapalaran ni Boruto? Alamin ang buong detalye, at hidden meaning sa video na ito. Isang desisyon, isang pindot, at maaaring mawala ang lahat. Sa Chapter 36, nalaman na natin ang sagot, pero handa ka ba? Kung ang Chapter 35 ay nagtapos sa tanong. Ang Chapter 36 ang sumagot, pero hindi sa paraang inaasahan ng lahat. Nakaangat ang kamay ni Boruto, hawak ang itim na orb, na parang kumakain ng liwanag, mismo ng mundo. Tahimik, walang gumagalaw. Kahit ang kalaban, nakatitig lang. At sa isang iglap, gumalaw si Boruto. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-atubili. Pinakawalan niya. Isang blinding flash, ang bumalot sa buong paligid, walang tunog, walang sigaw, parang mismong realidad ang tumigil. At sa loob ng ilang segundo, nawala ang lahat. Ang lupa, ang langit, ang mismong hangin, parang binura sa existence. Pero, hindi ito ang inaasahan natin. Dahan-daang bumalik ang paningin. Pero hindi na ito ang dating mundo. Walang kulay, walang galaw, isang void. At sa gitna nito, nakatayo si Boruto, mag-isa, walang Koaki, walang kalaban, walang mundo. Dito mo marirealize, hindi simpleng destruction ang ginawa niya. Ito ay erasure. Isang kapangyarihan na kayang burahin ang buong reality, at magsimula ng panibago. Habang sinusubukan ni Boruto na maintindihan ang nangyari, may narinig siyang boses. Hindi si Momoshiki, hindi rin sarili niya, kundi, ang nilalang na kalaban niya kanina. Pero ang twist, hindi ito tuluyang nawala. Lumabas ito, sa anyo ng isang fragment. At dito ibinunyag ang pinakamalaking sikreto ng Chapter 36. Ang nilalang na iyon, ay hindi kalaban. Isa itong observer. Isang entity, na sumusubok sa mga mundo, para makita kung sino ang karapat-dapat magpatuloy. At ang ginawa ni Boruto, pinasa niya ang test, sa pinakadelikadong paraan. Biglang nagbago ang paligid. Unti-unting bumalik ang kulay, pero hindi ito ang dating mundo. May mga lugar na iba ang itsura. May mga alaala na parang hindi na nangyari. At ang pinaka-nakakatakot, may mga taong, wala na. Parang hindi sila umiral kailanman. Hinahanap ni Boruto si Koaki. Sumigaw siya, pero walang sumagot. At dito na pumasok ang pinakamabigat na realization. Maaaring si Koaki, ang naging kapalit. Isang sakripisyo na hindi pinili, pero nangyari. At si Boruto, naiwang mag-isa sa bagong mundong siya mismo ang lumikha. Sa huling panel ng Chapter 36, makikita si Boruto, na nakatingin sa kanyang kamay. Nanginginig, at may isang linyang binitawan. Ganito ba ang maging tagapagligtas? At doon natapos ang chapter. Walang kasiguraduhan, walang kasiyahan, isang tahimik, pero napakabigat na katapusan. Lumipat na ang story sa creation, destruction, level, hindi na lang laban, kundi control ng existence. Hindi na siya typical hero, isa na siyang godlike being, na may moral burden. Malaki ang chance na babalik siya, pero ibang version na posibleng altered reality. Hindi na lang external enemy ang laban na ngayon ay internal, guilt, identity, at consequence. Sa tingin mo, tama ba ang ginawa ni Boruto? Worth it ba ang kapalit? Type mo ang sagot mo. At ngayon, isang tanong ang iiwan ko sa'yo. Kung ang pagiging bayani, ay nangangahulugan ng pagbura sa mundo, bayani pa rin ba siya? Abangan niyo ako. Hanggang sa susunod na kabanata.